Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1101. Talaga, ang galing. Ngumisi si Selena at idinagdag, you have to find the right time to go out, okay? Kung tutuusin, hindi magiging madali para sa kanila na mahanap ka dahil hindi ka nila masusundan. Sa ganitong paraan, hindi nila malalaman kung saan ka patungo. Syempre hindi. Bibigyan ko sila ng signal para isipin nila na pupunta ako sa Branch family. Hihintayin ko silang magtungo sa mga pamilya ng sangay, at pagkatapos ay hindi na ako pupunta doon. Napangiti si Jackie. Papapuntahin natin sila sa isang masayang pamamaril. Napakaraming pamilya ng sangay. Mag-aaksaya sila ng maraming oras habang nagpapatuloy sila sa paghahanap. Magandang ideya iyon. Ha! Natawa si Ben matapos niyang marinig ang lahat ng ito. Gayunpaman, mabilis siyang kumunat ang noo at sinabing, pero paano mo sila ipahihiwatig? Hindi mo sila basta-basta tatakbo at i-announce ng ganon-ganon lang. Hinding-hindi ka nila maniniwala sa ganyan. Syempre hindi natin magagawa iyon. Ngumiti si Jackie. Magpapalabas kami ng kapatid mo bago si Hudson. Napansin ko na lagi siyang nakadikit sa third elder at Lily at siguradong wala siyang pake. Tiyak na i-report niya ang anumang chismis na marinig niya sa third elder o Lily. Sige, kaya naayos na ang bagay na iyon. Kailangan mong umalis ng patago, okay. Saka lang gagana ang plano. Tumanggo si Selena. Kinaumagahan, nakarinig si Jackie ng isang magandang balita, ang third elder ay umatras. Ang galing. Ang pangatlong elder ay umatras. Mas magiging ligtas para sa iyo kapag lumabas ka, mahal. Kahit sinong regular na tao ay hindi tugma sa iyo. Nakahinga ng maluwag si Selena nang marinig ang balita. Pagkatapos ng lahat, si Jackie ang pinakatakot sa pangatlong elder sa kasalukuyan. Ang ikatlong elder at ang unang elder ay mga mandirigma sa advance na yugto ng tunay na katayuan ng Diyos, at ang pinakamalakas na manlalaban sa pamilyang puti ay si Nash, na nasa tuktok ng tunay na katayuan ng Diyos. Ngayon, sa pisikal na kondisyon ni Nash sa ganitong estado, ang tanging taong makakapantay sa pangatlong elder ay ang unang elder. Talagang magandang balita ito. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Jackie. Ngunit maaaring hindi ito palaging isang magandang bagay, sabi niya. Kung pipiliin ng ikatlong elder na umatras sa sandaling ito, nangangahulugan ito na mayroon siyang plano. Sa ngayon, ang unang elder lang ang makakatalo sa kanya. Ang ikatlong elder ay dapat na sinusubukang lampasan ang rurok ng tunay na katayuan ng Diyos sa isang shot. Magiging mahirap kung talagang makakamit niya iyon. Hindi pwede. So sinasabi mo na gusto niyang magrebelde. Nagdilim ang ekspresyon ni Selena nang marinig ito. Gusto pa rin niyang maging pinuno ng bahay kahit matanda na siya. Siyempre siya. Kurba ang labi ni Jackie sa isang malalamig na ngiti. Narinig ko ang dalawang miyembro ng pamilyang White na nag-uusap pagkatapos nilang bumalik mula sa paghahanap noong isang araw. Sila siguro ang in charge sa pagtulong sa paghahanap kay Lance. Matapos pakinggan ang kanilang pag-uusap, sa palagay ko ay hindi naniniwala ang ikatlong elder na babalik ng buhay si Lance. Kabanata 1102. Hindi pwede. Napakadelikado ng matandang fox na iyon. Nagulat si Selena pagkatapos niyang marinig iyon. Matanda na siya. Hindi ko akalain na gusto niyang kunin ang posisyon ng pinuno ng bahay para sa kanyang sarili. Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya? Gusto niya kaming patayin ni Lance, tapos ngayon umaatres pa siya. Magiging kakaiba kung ang kanyang intensyon ay hindi maging pinuno ng bahay. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Jackie. Gayunpaman, nabalitaan ko na hindi pa ganoon katagal mula nang makamit niya ang advance na antas ng pagiging tunay na Diyos. Kaya naman hindi magiging madali para sa kanya na makaranas ng breakthrough. Magtatagal. Kaya kailangan kong mabilis na mahanap ang panluna sa aking ama. Habang nag-uusap ang dalawa, nakita talaga nilang naglalakad si Hudson. Nagpalitan ng tingin si Jackie at Selena at ngumiti. Naintindihan naman agad nila ang iniisip ng isa't isa. Ilang branch family ang naroon, mahal. Anong pupuntahan mo dyan? Pupunta ka ba sa bawat isa sa kanila? Kusa namang tanong ni Selena kay Jackie sabay lakad ni Hudson palapit. Napakamot ng ulo si Jackie. Ma'am, pupuntahan ko silang lahat. Hindi pa ako masyadong pamilyar sa kanila. Titingnan ko rin kung may mga master sa kanila. Kung gayon, dapat tayong makipag-usap ng higit pa sa mga miyembro ng pamilya ng sangay. Kailan ka aalis? Tanong ulit ni Selena. Bukas. Dahil wala naman akong masyadong gagawin sa ngayon. Nakangiting sagot ni Jackie. Napakunot ang noo ni Hudson, na nagkataon lang na dumaan, nang marinig ang pag-uusap ng dalawa. Lumulo ng galit sa kanyang puso, at mabilis siyang tumakbo palayo upang hanapin si Lily. Unang ginang, mayroon akong malaking balita.
Hindi napigilan ni Hudson ang humalaklak nang makarating siya sa tirahan ni Lily. Kung tutuusin, si Nash ay namamatay, at si Lance ay nawawala. Walang nakakita ng anumang baka sa kanya kahit na pagkatapos ng mahabang panahon, kaya malamang na kinain na siya ng mga halimaw. Higit pa rito, kung si Jackie ay tunay na pinatay ni Lily, siya ang tanging tunay na master sa White family. Nangangahulugan ito na mayroon pa siyang pagkakataon na maging tagapagmana ng pamilyang puti. Baka maging master pa siya. Nang maisip niya ito, labis siyang natuwa. Malaking balita. Hey! Gaano kaya ito kalaki? Napangiti si Lily pagkatapos niyang marinig iyon. Sabihin mo sa akin. Wala na akong narinig na magandang balita simula nang dumating si Jackie dito. Sana talaga nandito ka na may dalang magandang balita. Pagkasabi niya nun, may naisip si Lily, at agad namang nagningning ang mga mata niya. Huwag mong sabihing bumalik na si Lance. Hula niya. Nahanap na ba siya? Sandaling hindi nakaimik si Hudson. Marahan niyang ipinilig ang ulo. Hindi naman ganoon, First Madam. Ngunit may iba pang magandang balita. Sige, isubo mo na lang. Malamang na hindi ito magiging magandang balita dahil hindi ito tungkol kay Lance. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Lily, baka sa mga mata niya ang pagkabigo. Unang ginang, sa tingin ko ang balitang ito ay nagkakahalaga ng 2 tangkay ng first grade premium spirit grass. Tumingin si Hudson kay Lily, nakangiti, sinusubukang ipahiwatig ang balita. Kabanata 1103. 2 tangkay. Nagdilim ang ekspresyon ni Lily. Nagbibiro ka siguro. Maaari akong maniwala sa iyo kung sinabi mo na sulit ang isang intermediate na damo sa unang grado. Sinasabi mo sa akin na sulit ang first grade premium spirit grass, at 2 tangkay, sa gayon. Napagtanto mo ba ang napakalaking halaga niyan? Hindi. Talagang nagkakahalaga ito ng 2 tangkay ng first grade premium spirit grass. Magtiwala ka sa akin. Itinagilid ni Hudson ang kanyang ulo. Hindi pwede. 2 tangkay ng first grade intermediate spirit grass, pinakamarami. Matigas din ang ulo ni Lily. Itinakip niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, ang kanyang mga tampok ay nabaluktot sa isang mapanlinlang na ekspresyon. Sige, I take it na ayaw mong sunggaban ng pagkakataon na patayin si Jackie. Sige na. Binalot ng frostiness ang mga sulok ng labi ni Hudson. Umikot siya at humakbang palabas. Alam niya na bukod sa gusto niyang makabalik ng buhay ang kanyang anak, gustong-gusto ni Lily na patayin si Jackie. Hindi siya naniniwala na kakayanin ni Lily ang ideyang iyon. Maghintay. Agad na tinawag ni Lily si Hudson nang mabalitaan niyang pagkakataon na iyon para patayin si Jackie. Pinisil niya ang isang palad at kumuha ng 2 tangkay ng first grade premium spirit grass, itinulak iyon kay Hudson. Sabihin mo sa akin. Anong balita sa'yo? Inalis ni Hudson ang spirit grass at ngumisi. Talagang mapagbigay ka, First Madam, sabi niya. Sa totoo lang, naghuhukay si Jackie ng libingan para sa kanyang sarili. Ngayon ko lang narinig na nag-uusap sila ng asawa niya. Sinabi niya na pupunta siya sa mga pamilya ng branch bukas para makipagkita sa kanila. Ang mga pamilya ng sangay. Ano ang gusto niyang puntahan sa mga pamilya ng sangay? Naningkit ang mga mata ni Lily nang marinig iyon. Kamangha-manghang. Tunay na magandang balita ito. Aalis talaga ang brat na iyon sa tirahan ng pamilyang White. Naghuhukay talaga siya ng libingan para sa sarili niya. Isa itong gininto ang pagkakataon para patayin siya. Tama na. Sinabi niya na gusto niyang mas makilala pa ang mga miyembro ng pamilya ng branch at mag-survey sa mga master sa kanila para mas madali niya silang makontak. Napangiti si Hudson. Sa tingin ko, alam ng punk na iyon na maraming miyembro mula sa pangunahing pamilya ang minamaliit sa kanya dahil siya ay mula sa mortal na kaharian. Kaya gusto niyang humingi ng pabor sa mga miyembro ng pamilya ng sangay at sa halip ay makuha ang kanilang pagkilala. Malamang yun na. Tumango si Lily. Bukas na siya aalis ha. Magtatalaga ako ng 2 bantay na magbabantay sa ibaba ng bundok bukas. Ipaalam nila kaagad sa akin kapag umalis siya. Pagkatapos ay magpapadala ako ng mas maraming tao para patayin siya. Tama. Isa itong seryosong pagkakataon para patayin siya. Hindi natin ito mapapalampas. Kaya lang wala kaming ma-sleep up, agad na sagot ni Hudson. Siya ay isang medyo malakas na manlalaban, at siya ay may mahusay na talento na alam na siya ay magiging isang pangalawang grade intermediate fighter. Iyon ang dahilan kung bakit dapat nating makuha ang mga nasa. Rurok ng katayuan ng tunay na Diyos para patayin siya. Kung hindi natin makukuha ang lakas ng tauhan na iyon, kailangan nating makuha ang mga tao sa simula ng katayuan ng tunay na Diyos pagkatapos niya. Napakunot ang noo ni Lily nang marinig iyon. Sa totoo lang, ang pinakamahusay na tao para sa trabaho ay ang pangatlong elder. Ginagarantiyan niya sa amin ang mga resulta. Ngunit kailangan na lang niyang umatras. Kailangan nating maghanap ng iba para patayin ang brat na iyon. Ma'am,
At kailangan nating makahanap ng taong mapagkakatiwalaan natin. Dati, mainam na patayin siya dahil hindi naman siya ang tagapagmana, pero iba na ngayon na siya na ang tagapagmana. Kaya naman kailangan nating maghanap ng mapagkakatiwalaan at mapagkakatiwalaan. Isang taong hindi magbubunyag ng kanilang pagkakakilanlan, at isang taong hindi hahayaang makatakas ang brat na iyon. Dahil gusto ni Hudson na maging tagapagmana, kusang loob niyang tinulungan si Lily sa kanyang mga pukana. Ano naman dito? Maghahanap ako ng dalawang mandirigma na nasa panimulang yugto ng katayuang tunay na Diyos. Dapat sapat na iyon. Papatayin na lang natin siya at ang mga kaibigan niya kung isasama niya sila. Hindi natin sila bibigyan ng pagkakataong makatakas. Nagpa siya si Lily matapos mag-isip sandali. Kabanata 11:04. Mabilis na hinanap ni Lily ang dalawang miyembro ng pamilya Lagorio matapos pag-isipan ang sitwasyon. Ang dalawang ito ay mula sa pamilyang Lagorio, ngunit sila ay mga patronum sa pamilyang puti, na palaging umaasa ng husto sa kanila. Sila ay may apelyido na Lagorio, ngunit dahil sa relasyon ng unang ginang at Nash at kung paano sila pinakitunguhan ng pamilyang puti, nagsumikap sila para sa pamilyang puti, na nagsusumikap sa anumang ginawa nila. Ano? Sinasabi mo sa amin na sundan namin si Young Master Jackie at patayin siya. Hindi napigil ang mapabulalas ng dalawang patronum nang malaman nila kung bakit pinuntahan sila ni Lily. Hindi nila akalain na itatalaga niya sila sa ganoong gawain. Anong masama doon? Don't tell me na may problema ka. Pareho kayong mga manlalaban na nasa simulang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Siguradong hindi mahirap patayin si Jackie. Saglit na natigilan si Lily, saka nagsalita na may malamig na ngiti sa labi. Hindi namin sinasadya iyon. Nagsalubong ang kilay ng dalaga sa gitna nila. First Madam, kahit na inagaw ni Young Master Jackie ang posisyon na dapat kunin ng anak mo, hindi natin siya dapat patayin dahil dito, di ba? Kung tutuusin, anak siya ng amo. Nasa ganoong kalagayan na ang Master, at si Young Master Lance ay. Agad na bumagsak ang isang anino sa mukha ni Lily. Anong sinasabi mo? Sinusubukan mo bang sabihin sa akin na hindi na babalik ang anak ko? Napatay na siya. Huwag mo akong intindihin, First Madam. Hindi namin sinasadya iyon. Pero hindi natin alam kung buhay pa ba si Lance o hindi, at ang Panginoon ay nasa kawawang kalagayan. Malakas ang talento ni Young Master Jackie, at anak siya ng Master. I think it's fine kung siya ang maging head of the house. Hindi naman pwedeng may hindi angkop na nakaupo sa ganoong posisyon, di ba? Si Hudson ay hindi masyadong masama, ngunit hindi siya kapares kay Jackie. Sa wakas ay nagawa ni Yolanda, ang batang patronum, na ipaglaban ang kanyang mga iniisip pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Ipinagkanulo mo na ba ang sarili mo para sa iba ngayon, Yolanda? Huwag mong kalimutan na ako ang nagdala sa iyo sa pamilyang White. Mahina ka noon, at walang nagmamalasakit sa iyo sa pamilya Lagorio. Ngunit umunlad ka ng husto pagkatapos mong pumunta dito, at ang iyong mga kasanayan sa pakikipaglaban ay mabilis na lumago. At saka, ako ang lumaban para sa posisyong patronum sa ngalan mo. At ngayon gusto mong tulungan si Jackie. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Lily, na para bang may bagyo sa kanyang mga kilay. Ibinigay ko ang gawaing ito sa inyong dalawa dahil nagtiwala ako sa inyo. Hindi ko akalain na ganoon ang sasabihin mo sa akin, Yolanda Lagorio. Huwag kang mag-alala, First Madam. Kami ay mula sa pamilya Lagorio. Makikinig kami sa anumang sasabihin mo. Nag-isip sandali si Yolanda bago idinagdag, I just think that it would be a shame if a master like Jackie were to die just like that. At natatakot ako na walang kahalili sa pamilyang puti. Paano kung hindi na bumalik si Young Master Lance? Ano ang gagawin natin pagkatapos? Una sa lahat, naniniwala ako na babalik ang anak ko, sagot ni Lily, humihingal. Pangalawa, kahit hindi na bumalik ang anak ko, hindi natin pwedeng hayaang maging pinuno ng bahay ang isang illegitimate child gaya ni Jackie, at live-in son-in-law, para magbot. Magiging katatawanan tayo kapag nabalitaan ito ng ibang pamilya. Intindihin. Dito, huminto sandali si Lily bago nagpatuloy, any rate, dito ka bukas ng umaga. Subaybayan si Jackie kapag nakatakda na siyang pumunta sa mga pamilya ng sangay, pagkatapos ay patayin siya kapag medyo malayo ka na sa mga tirahan ng pamilyang White. Patayin ang lahat ng kanyang mga kaibigan kung sila ay kasama niya. Naiintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala, First Madam. Tuparin namin ang iyong mga utos ng walang pagkukulang. Ang isa pang patronum, isang binata, ay nagbigay ng isang mapait na ngiti at nanumpa kay Lily. Mabuti. Panatilihin itong sikreto. Naiintindihan mo ba? Tumanggaw si Lily at sinabing. Kabanata 11:05. Nagbuntong hininga si Yolanda, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumango at sumang-ayon dito.
Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kanyang kapareha ay mabilis na sumilay ng isa pang ngiti sa unang ginang, hindi ba dapat bigyan mo kami ng masiglang damo, unang ginang? Kung tutuusin, hindi naman natin kayang tuparin ang ganoon kalaking assignment ng walang kabuluhan. Kung asenso kami sa intermediate stage ng totoong Diyos na kaharian, mas maisasagawa namin ang iyong mga utos. Honey tongue ka talaga, no? Inilibot ni Lily ang kanyang mga mata at naglabas ng 2 tangkay ng first grade premium spirit grass. Bibigyan ko kayong 2 ng tig-1 tangkay, sabi niya. Halika, hanapin mo ako rito kapag tapos ka na at marami pa akong naghihintay sa iyo. Salamat, First Madam. Agad namang nag-face to palm sulot ang 2 pagkatapos nilang kumuha ng spirit grass. Maya-maya pa ay lumabas na ang 2 sa tirahan ni Lily. Totoo na may magandang talento si Jackie, Yolanda, at nakakahiya kung mamatay siya. Pagkatapos nilang maglakad ng medyo malayo, kinausap ng lalaki si Yolanda, pero bakit masyado itong iniisip? Ang unang ginang ay ang may bahay ng bahay, at siya ang unang anak na babae ng pamilya Lagorio. Kung hindi natin siya tutulungan, sino ang tutulong? Sa tingin ko rin ay maaari siyang maging masyadong maliit, ngunit walang paraan para dito. Ito ang paraan ng mundo, malas lang si Jackie. Si Yolanda ay nagpakawala ng isang buntong hininga at pinamamahalaan ng isang awkward na ngiti. Sa gabi, nang ang langit ay lumubog sa isang malalim, madilim na asol, umalis sina Jackie, Lana at Ethan sa estate. Kinaumagahan, ang 2 tao na inutusan ni Lily, ay pumunta sa bagong shift. Nakipag-usap sila sa iba na nagbabago ng shift, at alam nila ang tungkol dito. Napabuntong hininga ang 2. Dumiretso ang isa sa kanila para puntahan si Lily. Noong una ay naisip ni Lily na malapit ng patayin si Jackie. Sa sobrang tuwa niya ay hindi siya makatulog buong gabi, at nagising siya ng napakaaga nitong umaga. Ngayon, siya, si Yolanda, at ang binata mula sa pamilya Lagorio ay naghihintay kay Jackie sa hardin. Bumalik na sila, kaya mabilis. Si Jackie siguro ang nagpakita. Napangiti si Lily nang makitang nagtakbuhan ang mga bantay sa paanan ng bundok. Kumabog ang pananabik sa kanyang dibdib. Ngunit tila malungkot ang ekspresyon ng lalaki nang tumakbo siya. First Madam, sinabi mo sa amin na bantayan namin si Jackie at ipaalam agad sa iyo paglabas niya ng main house. Pero parang hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataon. Bakit? Lalong tumigas ang ngiti sa mukha ni Lily. Tanong niya agad sa kanya. Nakipag-usap kami sa mga taong nagbabago ng shift at nalaman na umalis si Jackie kagabi. Umalis sila ng madilim na. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ng batang gwardya. Nang tinanong ko pa, hindi lang pala si Jackie ang umalis, patuloy niya. May isa pang babae at tinawagan ng lalaking iyon si Ethan na umalis kasama niya. 3 sila. Kabanata 11:06. Matapos niyang marinig ang lahat ng iyon, marahas na kumaibot ang sulok ng bibig ni Lily. Kinawian niya ang kamay pagkatapos ng ilang sandali. Sige, naintindihan. Bumalik ka muna sa post mo. Oo, una madam. Nag-face to palm sulot ang binata bago umikot at bumaba ng bundok. Ano ang dapat nating gawin ngayon, First Madam? Umalis na siya kagabi. Hindi natin siya mapapatay ngayon. Pinaikot-ikot ng binata mula sa pamilya Lagorio ang kanyang mga labi sa mapait na ngiti. Hindi namin maibabalik ang espiritong damo na ibinigay mo sa amin kahapon, paalala niya sa kanya. Paunang bayad yan. Natuwa rin si Yolanda. Mukhang hindi na niya kailangang madumihan ang kanyang mga kamay ngayon. Kung tutuusin, palagi niyang iniisip na maganda ang pakikitungo ni Nash sa kanila. Siya ay may ilang reserbasyon tungkol sa pagpatay sa kanyang anak. Ngunit hindi niya akalain na si Lily ay gagawa ng masamang ngiti. Bakit nagmamadaling umalis ang batang iyon, na aalis siya isang araw ng mas maaga? Sabi niya, dapat matakot siya na may susando ako sa kanya. Kaya pala siya umalis kanina. Dito, napahinto si Lily bago nagpatuloy, pero alam ko kung saan siya patungo. Kaya hindi siya makakatakas. Alam mo ba kung saan siya patungo, First Madam? Nagulat ang lalaking Lagorio. Mukhang kailangan pa rin nating gawin ang mga trabaho natin. Sabi niya na may mapait na ngiti sa labi. Ang brat na iyon ay papunta sa mga pamilyang sangay, pati na rin sa mga pamilyang nakatali sa pamilyang puti. Kaya oras na para umalis ka. Napangiti si Lily at nagsalita habang nakatingin sa 2. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Yolanda at ng binata. Gayunpaman, tumango sila bilang pagsang-ayon sa huli. Hindi nagtagal, bumaba ng bundok sina Yolanda at Dean at sinundan ang landas patungo sa mga pamilya ng branch. She asterisk T. Ang hirap kaya. Napakaraming pamilya ng sangay. Tatanungin ba natin ang bawat isa sa kanila na hanapin si Jackie? Paano natin ito gagawin? Ang mga ekspresyon ni Dean ay fog ng isang madilim na ulap. Akala ko marami tayong matatanggap na benepisyo. Mukhang hindi madaling makuha ang mga benepisyong ito.
Oo naman. Hindi madaling makuha. Malungkot ang ekspresyon ni Yolanda. Terena, umalis siya kagabi lang. Pareho kaming totoong Diyos at mas matagal kaming lumilipad kaysa sa kanya. Hindi siya makakalipad ng matagal bago siya maglakad. Ang mga nasa demigod status ay walang malakas na chi sa loob nila, kaya hindi nila ito maaaring gamitin ng sobra-sobra kung sakaling magkaproblema sila. Kaya dapat maabutin natin siya kung mas lumipad tayo kaysa maglakad. Tama ka, malayo pa ito sa mga pamilya ng sangay. Maabutin natin siya malapit sa isang branch family basta bilasan natin. Naningkit ang mga mata ni Dean nang marinig iyon. Yolanda, maraming babae ang maganda lang sa hitsura nila, hindi sa utak, puri niya sa kanya, pero exception ka. Walang imik si Yolanda sa loob. Pinagsisihan niya ang kanyang mga sinabi ngayon, sa totoo lang. Wala siyang balak na patayin si Jackie, ngunit ginawa niya ang panukalang iyon ng hindi nagdadalawang isip. Kung tikom lang sana ang bibig niya. Mag-uusap lang sila habang mabagal ang paglalakad, at mahihirapang abutin si Jackie noon. Terena at abutin natin sila. Inilibot ni Yolanda ang kanyang mga mata kay Dean. Lumipad ang dalawa patungo sa direksyon ng mga pamilya ng sangay. Ngunit si Jackie at ang iba ay matagal nang nakarating sa labas ng isang maliit na lungsod. Saan tayo pupunta ngayon, Master? Kabanata 1107. Hindi naiwasang magtanong ni Lana kay Jackie pagkatapos mag-isip. Bago pa makasagot si Jackie, nagsalita si Ethan, kung tama ang hypothesis ko, malamang gusto ni Master na kumain at magpahinga muna dito. Tapos bibili tayo ng tiket papuntang Seoul City, di ba? Napakamot ng ulo si Jackie. Bibili tayo ng tiket bukas pagkatapos magpahinga dito sandali. Ang Seoul City ay isang probinsya na mayaman sa likas na yaman, at maraming mga pambihirang halamang gamot doon. Malamang doon ko mahahanap ang mga materyales na kailangan ko. Sige, nagmamadali kami kagabi kaya nakakapagod. Mas maganda kung aalis tayo bukas. Tumango si Ethan at ngumiti. Habang pinagmamasdan nila na ang mataong lungsod, kasama ang masikip na mga kalye nito at ang maaanghang na huni, hindi niya naiwasang mapabulalas, naiintindihan ko na ngayon kung bakit kinamumuhian ng mga anino ng pamilyang White ang sekular na mundo. Pagkatapos ng lahat, ang mga bundok ay may napakalakas na punto ng chi. Samantala, hindi lang ikaw ang hindi nakakakuha ng maraming chi sa Dust Realm, ang air pollution dito ay napakaseryoso. Tama. Hindi rin maiwasan ni Jackie na magkaroon ng pagpapahalaga sa mga kabundukan. Ngayon ay mas kaunting mga lugar upang maayos na sanayin ang sarili. Sa tingin ko, mas mahirap para sa mga susunod na henerasyon kung gusto nilang pumasok sa totoong katayuan ng Diyos. Kung tutuusin, napakahirap kunin ang spirit grass kung walang sapat na chi para pangalagaan ito. Ang ating martial resources ay nagiging mahirap na. Oh, tama. Sa tingin mo patay na ba talaga si Lance at ang iba pa, Master? Dapat matagal na silang bumalik kung hindi sila namatay. Ngunit kahit na sila ay namatay, sila ay mga Panginoon mula sa mga makabuluhang pamilya. Siguradong may mga bakas ng labanan na naiwan sa misteryosong gubat na iyon na kanilang pinuntahan kung sila ay mapatay. Or dapat may footprint or something. Bakit walang bakas? Mabilis na nag-isip si Lana at nagtanong out of curiosity habang naglalakad kasama sina Jackie at Ethan. Ito ay medyo kakaiba. Napawi ang labi ni Jackie sa mapait na ngiti. Pero wala kaming panahon para i-consider kung patay na o buhay pa si Lance at ang iba pa. Sa ngayon, kailangan naming hanapin ang mga materyales na kailangan namin at gumawa ng antidote para sa aking ama upang siya ay gumaling. Saka lang natin mapipigilan ang Third Elder na kumilos laban sa atin. Mabilis na nakahanap ng makakainan at hotel na matutuluyan ang tatlo. Nag-book din sila ng mga flight ticket patungo sa Seoul City na naka-schedule kinabukasan. Kinabukasan, pasado alas 11 pa lang ng umaga, nakarating na ang tatlo sa Seoul City Airport. Masarap ang hangin dito, at medyo may chi sa paligid. Pero kulang ito kumpara sa City of Martial Arts. Hindi napigilan ni Ethan na pamuna matapos makalanghap ng hangin dito. Lumabas ka na, mga uncle. Huwag kang hamarang sa daan. Sa sandaling ito, isang dalaga ang lumitaw sa likuran nila, nakasuot ng stilettos at nakasuot ng salaming pang-araw. Tinutulak niya ang isang luggage bag at naiinip na sumigaw. Mga tito, sina Jackie at Ethan ay kinapit ang kanilang mga leeg. Hindi napigilan ng dalawa na hindi makapagsalita. Mukha silang 27 o 28 sa karamihan. Ang babaeng nauna sa kanila ay malamang na mas bata. Tinuring niya talaga sila bilang mga tiyuhin. Anong mali? Hindi mo gusto ang pamagat, uncles? Huminto ang magandang dalaga at tinanggal ang suot na salaming pang-araw, at binigyan sila ng mapanlinlang na panunuya. Ano ang itatawag ko sa iyo, dahil ang suot mo ay napakarumi? Sige po tita, maaari kang pumasa ngayon. Sige ba? Ngumiti si Jackie at tumabi.
Maraming espasyo sa paligid nila, ngunit hindi man lang naisipan ng babae na maglibot. Kailangan lang niyang sabihin na nakaharang sila sa daan. Tita, ang lakas ng loob mong tawagin ako ng ganyan. Sa sobrang galit ng babae ay kumabog ng husto ang kanyang dibdib. Itinaas niya ang isang paa at tinutukan ng sipa si Jackie. Kabanata 1108. Tumingin si Jackie sa mayabang na babae sa harapan niya, napapikit siya. Sinimulan ng kabilang partido ang episode sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila ng tiyuhin ng pabiro, pagkatapos ay tinawag niya itong Ngonti. Sa pagtataka ng lahat, ito ay isang sensitibong babae, nang marinig niya ang salitang Ngonti, ibinaba niya ang kanyang paa. Naka-high heels ang babae at matulis ang heels. Kung talagang nataman si Jackie ng matulis na takong na ito, siya ay. Nang tatamaan na sana siya ng takong ay bahagyang yumuko si Jackie at hinawakan ng isang kamay ang paa ng babae, at marahang hinayla ito patungo sa kanyang sarili. Nabigo ang magandang babae na magpakatatag at sumugod kay Jackie. Napilipit ang kabilang paa niya, at naputol ang stiletto ng sakong. Bitawan mo ako, ****** ka. Marahang lumapag ang babae sa yakap ni Jackie, hinalikan ng pink ang pisngi niya. Nagmura siya kay Jackie habang nag-iinit ang pisngi niya. Saka lang binitawan ni Jackie ang kabilang party at sinabing, "Miss, take this as a lesson for you today." Napakatalas ng mga takong na ito, mangyaring huwag gamitin ang mga ito upang sipain ang sinuman sa hinaharap. Brat, kilala mo ba kung sino ako? I'm from the Lancaster family, and my father will come to pick me up with a group of bodyguards in a moment. How dare you take advantage of me? Talagang karapat-dapat ka ng magandang pagsuntok ngayon. Si Shirley ay tumingin kay Jackie ng masama, at ang kanyang mga kamay ay nakadikip sa harap ng kanyang dibdib, mukhang mataas at makapangyarihan. Oh, ganun ba? Sasanduan ka nila. Magandang malaman. Kung gayon, nice to meet you, gagawa muna kami ng move. Bahagyang ngumiti si Jackie, hindi nag-abalang bigyang pansin ang kabilang partido. Sa oras na ito, hindi kalayuan kay Jackie at sa iba pa, isang binatilyo na may hawak na isang bouquet ng bulaklak ang humakbang patungo sa kanila kasama ang isang dosenang bodyguards na sumusunod sa likuran. Napatingin si Shirley sa mga lalaki at agad na lumungkot ang mukha niya. Ano ba? Yung lalaking yun, bakit siya nandito? Ang binata ay isang young master ng isang maruming mayamang pamilya na madalas na umaabala sa kanya at kumapit sa kanya na parang superglue. Hindi maganda tingnan at mapurol ang mukha ni Shirley. Gayunpaman, may biglang pumasok na ideya sa kanyang isipan. Hinubad niya ang kanyang heels, hinayla ang kanyang malita, at humakbang patungo kay Jackie, sinusubukang makahabol. Pagkatapos ay hinawakan niya ang braso ni Jackie mula sa likod at sinandal ang ulo niya sa balikat ni Jackie. Hinawakan mo ang binti ko ngayon lang, at sayo na ako, wala akong pakialam. Kailangan mong maging responsable para sa akin, maunawaan. Sabi ni Shirley kay Jackie. Tumingin si Jackie kay Shirley at saka tumingin sa madilim na binata na may hawak na bouquet sa kamay, nakatayo di kalayuan sa kanila. Namutla ang mukha ni Jackie, at hindi siya nakaimik sa ginawa ng babae. Halata na ang babaeng ito ay sinusubukang gamitin siya bilang isang kalasag para itaboy ang demonyo, ang binatang mayaman. Oh, ganoon ba? Hehe. Sige, huwag kang magsisi. Masayang tumawa si Jackie at marahang ipinulupot ang braso sa baywang ng kabilang partido. Agad na naging pink ang mukha ni Shirley, ang uri ng pink na nagdala ng champagne roses sa imahinasyon. Ikaw. Namuo ang galit kay Shirley nang binaril niya si Jackie ng nakamamatay na tingin. Oh, hindi ba't ikaw ang humiling sa akin na managot sa iyo? Ano ang mali? Nagsisisi ka na ba ngayon? Malamig na ngiti na sabi ni Jackie. Kabanata 1109. Nagnganga ang mga ngipin ni Shirley, ngunit nang mapansin niya ang binatang mayamang lalaki na humahanggos na humahakbang patungo sa kanila, agad niyang binago ang kanyang saloobin. Imposible yon. Ako, si Shirley Lancaster, ay hindi kailanman nagsisisi sa anumang ginawa ko. Naglakas loob ka bang sabihin sa akin ang iyong pangalan? Tumugon si Shirley na may kunwaring mainit na ngiti. Jackie White. Napangiti ng malapad si Jackie at idinagdag, Jackie White ang pangalan ko at ipinagmamalaki ko ito. Bakit ako matatakot na sabihin sa iyo ang pangalan ko? Mabuti naman. Bahagyang ngumiti ang magandang babae, at matapos mapansin ang binatang mayaman na nakatayo sa kanilang harapan, binati niya ito, "Hi, young Master Norton, matagal na. Ano ang nagdadala sa iyo dito? May sinusundo ka ba?" Nang makita ng young Master Norton ang matalik na pag-uugali sa pagitan ng dalawa, ang mga sulok ng kanyang bibig ay awkwardly kumaibot. Na may madilim at madilim na mukha, tumingin siya kay Shirley at sinabing, "Shirley Lancaster, sino ang brat na ito? Huwag kalimutan ang iyong papel. You're my fiancé, ikaw at ako ay engaged na. Sino ako dito para kunin?
Hindi mo ba alam na malinaw sa puso mo? Narinig ni Jackie ang palitan at natahimik siya. Hindi niya nakita ang pagdating nito, hindi niya talaga akalain na fiancé pala talaga ang lalaking ito ni Shirley. Gayunpaman, sa hitsura nito, ang kanilang kasal ay hindi sa kanilang sariling kalooban ngunit isinaayos ng kanilang mga magulang. Halatang hindi nasisiyahan si Shirley sa ayos, kaya naman gusto niyang asar ang sinasabing fiancé na ito. Hey, young Master Norton, hindi ka naman ganoon kagago, di ba? Ang aming kasal ay inayos ng aming mga lolo bago kami isinilang sa mundong ito. Ikaw at ako ay lubos na hindi magkatugma. Inip na tinitigan ni Shirley ang kabilang party at saka nagpatuloy, pakilala ko sa iyo ang boyfriend ko, si Jackie White. Almost 2 years na tayo, so you better give up. Hindi ko sinabi sa iyo ng mas maaga dahil natatakot ako na maapektuhan nito ang iyong tiwala sa sarili. Ngunit dahil nakita mo kaming magkasama ngayon, ito ay kung ano ito. Huminto ng ilang segundo si Shirley at saka idinagdag, gayunpaman, dahil ako ang pumutol sa engagement, handa akong tumbasan ka ng $100 milyong para aliwin ang iyong sugatang puso, paano na? Kung tutuusin, ikaw siyang Master Norton, na hinding-hindi nagkukulang sa mga babae, di ba? Lagi kong naririnig na madalas kang sinasamahan at napapaligiran ng magagandang dalaga, bakit gusto mo pa akong pakasalan? Shirley, hindi mo alam na ang $100 milyong ay walang iba kundi mga salansan ng papel sa paningin ko. Ngumiti siyang Master Norton ng malamig. On the contrary, iyong ibang mga babaeng nakikitang kasama ko, ay walang iba kundi mga kasangkapan para sa akin sa paghawak ng negosyo. For show lang sila, at ikaw ang fiancé ko. Kapag ikinasal na tayo, ipinapangako kong mananatili ako sa iyo araw-araw at bawat segundo. Wilton Norton, hindi ba nasabi ko ng malinaw? Boyfriend ko ang lalaking ito at halos 2 taon na kami. Ano pa ba ang hindi mo maintindihan? Lalong nadismaya si Shirley. Inilatag na niya ang lahat ng card para makita niya ng malinaw, ngunit ang kabilang partido ay tumanggi na sumuko sa kanya at patuloy na kumapit sa kanya. Pinandilatan ni Wilton si Jackie ng masamang tingin at malamig na tumikim, haha. Shirley, sa tingin mo ba ganoon ako katanga? Hindi ako naniniwala sa kalokohan mo. Paano posible para sa ating young Miss Lancaster na makahanap ng isang ordinaryong at hamak na lalaki para maging boyfriend mo? Sinusubukan mo ang aking katalinuhan, tama ba? Sabihin na nating totoo ang sinabi mo, ang tagal mo na siyang kasama, kaya dapat binili mo siya ng branded at premium na damit at relo, di ba? Bakit parang pulubi ang brat na ito? Tumigil siya saglit habang nakatingin sa hubad na paa ni Shirley. Bakit ka nakayapak? Tanong niya na may pagtataka sa mukha. None of your business. Gusto ko siya sa ganoong paraan. Hindi mahalaga kung mahirap siya, at least mas maganda siya kaysa sa iyo, mas kaakit-akit kaysa sa iyo. Nakangusong tinitigan ni Shirley si Wilton. Galit na galit siya sa kabilang party. Lalong naging hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Wilton. Tinuro niya si Jackie with a devastating yet pangit look on his face. Shirley, sinisiraan mo ako, alam mo ba yon? Ikaw ang fiancé ko for sake. At mas pipiliin mo itong basura kaysa makasama ako. Nagsimulang sumigaw si Wilton. Since sabi mo almost 2 years na kayo sa kanya, then you two must have slept together, right? Panunuyan niyang tanong. Napakunot ng noo si Shirley at may lumabas na ugat sa kanyang leeg. Nilinggan niya si Jackie na nagngangalit ang mga ngipin at mariing sinabi, syempre, sabay tayong natulog. Ano ang tungkol dito? Nasaktan ka ba o nabigo? Oops, pasensya na pero wala akong maitutulong. Wala lang akong feeling sa'yo kaya hindi mo ako mapipilit. At saka, ang kasunduan sa kasal ay sa pagitan ng lolo ko at sa iyo. Ngayong patay na silang dalawa, wala nang bisa ang kasunduan. Mas mabuting sumuko ka na at umalis na. Hindi ako naniniwala. Siguradong nagsisinungaling ka sa akin. Nalukot ang mukha ni Wilton at nababalot ng galit ang kanyang mga mukha. Maliban na lang kung pareho kayong maghalikan sa harap ko ngayon. Sigaw niya. Kabanata 11:10. Agad na napa-poker face si Jackie nang marinig ang sinabi ni Wilton. Ano ito? Nakasakay lang siya ng mahabang biyahe at nakarating sa Seoul City. Hindi niya inaasahan na masasangkot siya sa dramang ito. Noong una, naisip niya na kailangan lang niyang tulungan ang kaawa-awang babaeng ito sa pamamagitan ng pagpapanggap na nobyo nito para magalit ang kabilang partido para makaalis na sila. Hindi niya inaasahan na hihilingin talaga ng young master na maghalikan sila sa harap niya, sa publiko, kung hindi ay hindi maniniwala ang young master. But to think about it, hindi pa nagka-boyfriend si Shirley, at bigla na lang siyang nag-claim na may boyfriend. Masyado itong hindi mapagkakatiwalaan kahit para kay Jackie mismo. Isang iskarlate na pamumula ang gumapang sa mukha ni Shirley at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Nasa isang mahirap na sitwasyon siya ngayon.
Gayunpaman, hinawakan ni Jackie ang kanyang binti at ipinulupot ang malakas na braso nito sa kanyang baywang. Kung tatanggihan niyang boyfriend niya si Jackie ngayon, lahat ng mga pagsisikap niya noon ay mauubos. Bukod pa rito, labis siyang nagmamalasakit sa kanyang reputasyon at pampublikong imahe, at sa ngayon ay wala siyang paraan para umatras. Nang makitang blanko at mapurol ang mukha ni Shirley, tumawa si Wilton at ngumisi. Oh. Ano ang problema? Tama ako, tama. Hahaha. Shirley, hindi ako tanga. Hindi ganoon kadaling lokohin ako. Ako, si Wilton Norton, ay hindi tanga. Well, hindi naman sa ayaw namin, para lang mapahiya si Shirley kung maghahalikan kami sa kalye. Gayunpaman, sa oras na ito, namagitan si Jackie na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Mas humigpit na ngayon ang braso niyang nakapulupot sa bewang ni Shirley. Nilinggan niya si Shirley at nginitian ito ng matamis, at saka, pagod si Shirley sa mahabang paglipad. Dapat maghanap muna tayo ng hotel na makakain at makapagpahinga muna. Ang mga bagay tulad ng pag-ibig at pagmamahal, maghihintay kami hanggang sa gabi kung kailan tama ang kapaligiran. Mas lalong namula ang pisngi ni Shirley na namumula. Tinitigan niya ang Jackie na nasa harapan niya, na pagtanto niya na isa talaga itong magandang lalaki. Ngayong magkalapit na sila at mahigpit ang pagkakahawak sa bewang niya, medyo nakaramdam siya ng kakaiba sa loob, parang mga paru-paro sa tiyan. Si Lana, na kanina pa nakatayo sa likuran ng dalawa, ay nainggit sa kanila sa kanyang puso. Kahit na acting lang ang episode before her, naiingit siya kay Shirley. Kung siya si Shirley ngayon, mamamatay siya sa kaligayahan. Napaka-pervert mo. Mabilis na nag-react si Shirley sa pag-arte ni Jackie at pinagtulungan siyang kinindatan at pinagalitan siya sa tonong mapang-akit. Nag-alab ang galit at galit na nag-alab si Wilton sa kanyang pagkatao nang makita niyang naglalandian ang mag-asawa, tsaka ang babaeng nauna sa kanya ay nobya niya. Paanong hindi siya nagpupumigla sa galit? Motherfucker! How dare you touch my woman? Ako si Wilton Norton for freak's sake. Siguradong may death wish ka. Sumirit si Wilton at nakakamatay na nakatitig kay Jackie. Ha? Brat? How dare you threaten me? Walang masyadong tao na nananakot sa akin, pero sa mga gumawa, hindi maganda ang kinahinatnan nila sa buhay nila. Malungkot na tumawa si Jackie at nagpatuloy, saglit lang, darating si Tio Xavier para salubungin tayo. At may 12 ng bodyguard na magsasama-sama sa kanya. So, ano ngayon? Maglakas loob ka bang bugbugin ako sa harap nila? Ganun ba? Sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa pamilya Lancaster? Nang iinis si Wilton at iminuwestra ang kanyang mga anak. Bugbugin mo siya. Si Uncle Xavier at ang kanyang mga tauhan ay wala ngayon, hayaan mo akong, ang young master ng Norton family, turuan ng pulubing ito ng magandang aral ngayon. At sasabihin ko kay Tio Xavier na ang kanyang anak na babae ay kasama ng isang mabahong pulubi na walang kapangyarihan at walang pera. Tingnan natin kung papayag si Uncle Xavier sa relasyon nyo. Utos ni Wilton sa kanyang mga compound, sabay pinta sa mag-asawa. Sa pagbagsak ng huling salita ni Wilton, ang mga bodyguard sa likod niya ay agad na sumugod at pinalibutan si Jackie, naghanda silang bugbugin siya. Gusto lang ni Shirley na asar si Wilton sa simula, para sumuko na ito sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na inutusan ng kabilang partido ang kanyang mga tauhan na bugbugin si Jackie. Siya ay nasa ganap na pagkabigla at takot ngayon. Siya ang may kasalanan ng episode na ito, pinukaw niya ang problema, ngunit si Jackie pa ang tatanggap ng pambubugbog, inosente si Jackie. Nang maisip ito ni Shirley, nang gigigil ang kanyang mga ngipin at humakbang pasulong, nakatayo sa harap ni Jackie at hinarangan ang mga lalaki sa pananakit kay Jackie. Wilton Norton, hindi mo ba naiintindihan ang teorya na maaari kang kumuha ng kabayo sa tubig, ngunit hindi mo siya mapainom? Hindi mo maaaring pilitin ang isang relasyon o kasal sa ibang tao. At paano mo matatalo ang mga tao kung ang kalalabasan ay hindi mo gusto? Galit na sigaw ni Shirley. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.